Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. So, nung nakarang araw, eto si Senator Amy Marcos, hindi ba't nabalita na yung coroner's report tungkol doon sa pagkamatay nito ni Paulo Tantoco na overdose sa coke. Yan. Aba, si Harry Roque nagtatatalak ng Senator Amy, di ba? Tawag dito, hinihingi niya kay Amy na panawag na iparehab mo yung kapatid mo, magpagamot siya. Tapos si Amy naman, tila baga, sabi nga ni Mami Ping sa content niya, natakot kay Harry Roque. Bakit? Kasi after that, kaya lang hindi naman din po direktang sinunod ni Amy Marcos yung gustong mangyari ni Harry Roque. Bakit kaya? Dapat palagay ko magpaliwanag tungkol dito sa issue na to si Senator Amy Marcos. Bakit hindi ka sumusunod kay Harry Roque? Isa kang tampalasan sa inyong reyna. Ngayon, ito naman po yung panibago, si Harry Roque nagngangangak naman. Hardcore talaga ang paggamit at kasama kumpirmado si Liza Araneta Marcos dyan. So ano, pare-pareho ba kayong nag-hide dyan? Sumagot ka. Sumagot ka. Kaabogada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw. Nakakahiya raw pag magsinungaling. Nakakahiya sa profesyon. Siya kaya? Ikaw ay drug user, lalo pang nakakahiya kung ipagtatago mo pa yan. Alam nyo, madali itong mapapa-disbar si Attorney Harry Roque. Alam nyo kung paano? Si F. Eliza, patutunayan niya na hindi siya drug user. Tapos sampahan niya ng disbarment case si Harry Roque. Tapos to. Kasi meron silang kanon etong mga abogado. Kumbaga parang code of ethics to mga abogado. Yung parang code of professionalism nila. Hindi ka pwedeng magbato ng akusasyon na wala kang matibay yung na ebidensya. Evidence na katumbas po na sapat para masira ang buhay ng tao. Makakapagpakulong. Yun po yung kailangan. Super walang nailalatag na ganon etong si Harry Roque. Pero si F. Eliza, yun lang yung gawin niya. Kesa yung na kay Harry Roque, yung burden of proof. Alam niyo, yung ganong klaseng katuwiran, mali yun eh. Bakit kanyo? Sa court of law, gumagana yon. But in the court of public opinion, hindi po pwede yon. Masisira ka doon. Pag hindi ka sumasagot, hindi ka nang babara ka agad. Pero kapag ginawa ni Attorney Liza yon, sabay file ng disbarment case or merong isang taong mag-file ng disbarment case, utas ang pagkaabogado ni Roque. Anyway, hindi naman na kailangan ni Harry Roque yung pagkaabogado eh. Yung profession na yun eh. Wanted naman siya sa Pilipinas eh. Di ba? Going back. Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot at pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kundi pati sa iyong asawa. Yan ang redeeming factor mo bilang isang abogado. Aminin at hikayatin ng iyong asawa magpagamot, sabay na kayo. Mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Sa isang video niya, nauutal-utal siya noon eh. Hindi niya masabi na nasa tamang pag-iisip pa rin din si Sarah eh. So ito yung kanyang inginangal-ngal naman ni Harry Roque. Now, balikan natin ito. So, ito na nga po, lumabas na nga yung coroners, ganyan. At sinasabi na nga nila na it was accidental, ganyan. Pero sabi nga ni Steven Pavalinas, bakit very, very eager ni recycle uli ng mga DDS? Matagal na tong issue na to, March pa to eh. Diba? March pa to. Bakit ni-recycle ulit nila ito? Issue na to. At isang nakakatawa pa nga dito, etong sa missing sa Bungeros, di ba? So nadidikit na nga po, nauungkat na yung mga killers ng mga pulis doon sa tokbang ni Duterte, yung war on drugs niya, ay same person din. So ibig sabihin, lumilitaw po rito, talaga pong mayroong culture of impunity ang nakaraang administrasyon.
Talagang meron talagang state-sponsored killings na nangyayari. So yung mga taga-tumba, mga nag-abduct at pumatay doon sa mga sabongeros, eto rin. So ibig sabihin, 'di ba? Dahil nga naalala ko etong si Atong Ang, protected ito ni Duterte. Nakuha nga raw niyang utusan 'yan na, alam ko ikaw ang may-ari ng lahat ng illegal dito sa Davao. Kontrolado mong lahat. Kaya sabi, pumunta ka doon, itigil mo 'yan. Oh, 'di ba? And then supporter din ni Duterte etong si Atong Ang dati. Kay BBM, 2 beses yung kanyang suportang financial sa kampanya ni-reject ng team ni PBBM. So etong mga nauungkat na yan, kaya etong mga DDS pilit ngayon na palutangin at paingayin ng tuloy-tuloy eto pong isyung ito ng pagkamatay ni Tantoco. Para sa akin ang tanong ko nga rito, kaya hindi ko to pinapatulan tong isyung ito, dapat private ito sa Tantoco family bilang pagrespeto na rin sa aking dating amo. Dati akong Rustans boy sa Baker's Kingdom nung ako estudyante pa diyan sa Malate, malapit sa may Central Bank. Ngayon, sabi ko nga, bakit ganun niyo masyadong binibigyan ng init yung pagkamatay nito ni Tantoco? Sabihin na natin na nag-coke siya. Tandaan niyo yung coke na yan, dinidepensa ng Digong yan. At least yan daw organic. Hindi raw katulad nung S na binabanatan ng anak niyang si Baste na nakakasira talaga ng ulo. Kaya nangingiwi-ngiwi yung tao. Naapektuhan yung nerve. Di ba? Bata pa ganun na yung panga. Ngayon, tingnan nyo ha. Ito naman pong si Senator Amy Marcos na isa rin sa mga talagang gustong painitin na naman itong pagkamatay ni Tantoco na kung tutuusin, hindi naman ito national figure. He's a private citizen, anak ng isa sa mga Marcos cronies ng panahon ng tatay nila. 'Di ba? At nalinis na rin ang pangalan nitong mga Tantoco. Oh. Sabi rito, in recent days, reports have circulated online at public na fora and the untimely death of Paulo Tantoco. Birthday ko pa yan, March 8, 2025. Dahil nga raw po rito sa cocaine effects. Now, ito ho yung gusto niyang mangyari dito. Sundan na lang natin dito sa baba. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Ito mga to, nasagot na yan Given the gravity of these allegations in the matter's undeniable public request, o DDS request, di ba? Patulan kasi naman din po ito ni na F. Elisa o hindi. Pareho lang din ang resulta nito Pahiyain sila. Kaya pilit mula pa nung March, dinidikit yung pangalan niya na nandoon po siya. Tignan natin ibang mga dokumento. Sabi niya rito, given the gravity and undeniable, I urge Malacanang to issue a comprehensive, malawakang report daw on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including the involvement, direct or indirect. There's accusation ka agad involvement. So naniniwala na agad si Amy dito pa lamang sa kanyang panuwagan na may kinalaman, direkta or indirect daw po etong si FL Lisa Marcos. So definitely sabihin dyan, indirect involvement, still there's involvement. Diba? I also call for clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time as may be reflected in official record such as medical examiner's report to dispel speculations. Yun. Tanong nga po ng SMNI, dapat bang maglabas ng pahayag si F. Elisa Marcos kung anong nalalaman sa nangyaring coke overdose? Ito raw ni Paulo Tantoco. Ang sagot po rito, hindi. Para ho magpa-Senate investigation si Senator Amy Marcos. Ako gusto ko magpa-Senate investigation pa si Amy para maipakita talaga gaano katanga etong si Amy. Ito pa yung isang nakuha ko rin kagabi. Hindi ko alam kung anong report ito, pero sa mga DDS galing yan. So,
Ito yung pagkatapos ng Mategi, tinakpan pa nila yung mga pangalan dito. Ang tanong ko nga po rito, kasi sabi rito ni Rigoberto Tiglao, meron daw pong pinangalanan. Hindi ako naniniwala na nandyan ang pangalan ni F. Elisa Marcos. Bakit kanyo? Kasi kung nandyan si F. Elisa Marcos, hindi po nila isi-shade yan. Ipakikita nila yan. Yun ngang wala silang pruweba na ito. Kasi ang gusto nilang palitawin, si F. Elisa Marcos ang nag-supply ng coke kay Tantoco. Kasi yun ang akusasyong binuo nila noong pa man kay F. Elisa na ito po ay nagkukok pareho ni PBBM. Kaya pati yung fake na kwento ni Duterte, yung sa magazine ng Rolling Stone at yung The New Musical Magazine na pareho kong in-investigate na wala pong ganong edition gaya ng kwento ni Duterte dun sa fake na yun na pagkakakusan niya na nung estudyante raw si BBM nakwento ng ni Kurt yung taga Rolling Stone na na-meet niya yan si BBM dun sa London. So matagal ko nang na-content yan eh. And then inuulit lang din ngayon ni Harry Roque, Rolling Stone Magazine naman daw. So rito lang, kung talagang nandito ang pangalan ni FL, bakit nyo sinade? Gusto nyo pahiyain yung tao, bakit yung tatakpan? So wala dyan. Di ba? Tapos, ito pang kapansin-pansin, sobrang init ng mga DDS. Halatang may gustong pagtakpan. Yung kay Atong Anga, may nauungkat na ng koneksyon. Di ko sinasabing si Duterte ang nagpapatay dun sa Sabongero. Okay? Wala po yatang nagsasabi noon. Ang sinasabi lang po sa investigation ng DOJ, lumilitaw na yung mga mamamatay tao dun sa mga tokhang ni Duterte, sila rin po yung mga nantotokbang dun sa mga Sabongero. Sila rin. Kumbaga siguro, alam nyo naman merong kita yan, di ba? May bayad Di ba? Na tinatanggi ni Bongo, pero binasag din ni Bongo yung sarili niya na meron po talagang cash reward. So, usapang pera, malamang sila rin po yung nabayaran para patayin at i-dispatcha yung mga missing Sabongeros ng mga gagong nanchuchopiro sa sabunga kaya tuloy sila napatay. Deserve din nila kung somehow kasi manloloko sila sa sugal. Alam nilang sugal yan 'Di ba? Deadly yan kapag nanloko ka dahil sindikato nila, nadali nila yung sindikato ni Atong Ang, patay tuloy silang lahat. Yung 34 o hindi, abot lang 100. Dahil sinasabi nila rito, hindi raw po binabalita, pero yan maliwanag. March 9, March 10, 'di ba? Binalita po yan ng mainstream media. Okay, ano nga ba yung ikinamatay? Ang sabi po doon sa report, yung atherosclerosis. No? Ito yung nagkakaroon ng build-up. Yan, nagkakaroon ng ganyan yung mga yellow-yellow na yan. Yan, nagkakaroon ng bara. Yung mga fatty, mga tawag dito. Kung yung yung kidney o yung apdo ay nagkakaroon ng bato na tinatawag, yung namuo na oil mula sa kinakain. So dito ganun din, nagkakaroon din po ng build-up dyan sa mga ugat, sa mga daluyan ng dugo. At kapag yan ay baradong-barado na, ang nangyayari kasi rito, may mga factors po na sumisikip yung mga ugat na yan. Ngayon, kapag sumikip yan at may bara, natural magra-rupture yan. Pero prior to that, may mga mararamdaman ng sintomas yung tao kapag merong atherosclerosis. Katulad ng parang ilang araw, meron silang maramdaman na pananakit ng tawag dito, pananakit ng dibdib. Yan. And then, sinasabi rin na ito pong si Paulo Tantoco, bago pa lamang itong umalis ng Pilipinas, ay may dinadaing na itong pananakit ng dibdib. Ang problema naman po kasi rin sa ibang tao na mga addictus, katulad niya. Addict po si Paulo Tantoco nung panahon pa ni Duterte. Okay? Ngayon, ganito. Ditong ginagawa po kasi nung iba, katulad yun, yung nagsasyabu, di ba? Na mga driver ng bus. Ginagawa nila yun para manatiling gising, manatiling alerto. Yung iba naman ginagamit yung coke para po libangin yung sarili nila. Kapag may mga nararamdamang mga ganyang sakit-sakit, hindi ini-ignore nila ito sa ganong klaseng pamamaraan. Ayun ang inabot tuloy niya. Ngayon, ito yung napanood ko kay Carl Clea, yung Samaritan Law.
Yan dyan po sa California. Ang Samaritan Law, ito yung, di ba nangyari po kapag kami nakitang napatayan, mga aksidente, mga ganun, mga emergency situation, yung taong dinatna ng mga pulis, sila po ay naiimbestigahan, nadadamay sila sa investigation. So maraming natatakot. So para po maingganyo yung mga tao na tumulong, ay nagkaroon po sila ng Good Samaritan Law na sa mga medical emergencies, sa mga aksidente, 7 yan eh. Yung cardiopulmonary resuscitation, drug overdoses katulad nito na nangyari. Yan. Para po agad-agad na ma-report psychiatric emergencies, childbirth, automated external defibrillator use. Yan po yung mga covered na kung saan hindi ka, kumbaga magiging immune yung tao para mag-report ng nangyari. Ba't ko ito binabanggit? Sinasabi po kasi nila na ito raw pong insidente na ito ay pinatagal pa daw ng 8 oras ang incidenting ito bago i-report, hindi ho ba? Oh. 'Di ba? Sinasabi pinatagal pa. Ito nga si Daryl Yap nagwawala eh. Pagkatapos lang maglabas nito ni Bobby Tiglaw ng report na to. Ito po yung Beverly Hills Police District Department report, yung BHPD report. Sabi niya, Attorney Claire, hinihintay na namin ang pagtatain ng bunganga mo. Hindi ka pa ba magla-live? Nangungulila na kami sa kababawan mong Taglay. Anong oras po ito? Mag-aalas 4 ng hapon. Ayan o. Ito naman, 1:45 naman noong i-post ni Bobby Tiglaw. So talagang baka nga may text brigade, huy, ayan, nilabas na. Ito yung sinasabi ron, tinignan daw nila kung totoong yung signatory ay meron daw totoong tao ng Donna Kersey. Totoo naman na meron, yung patunay nila. So ito yung report na lumabas yan from Hollywood LA News, doon ito nakuha. So ito yung mas malinaw na kopya. Sinasabi dyan, probable atherosclerotic cardiovascular disease, ang cause of death, cocaine defects nga, and then a formal announcement of death, 12:05 p.m. Pag sinabi po natin 12:05 p.m. nung na-pronounce yung pagkamatay ng tao, ibig sabihin nito, ito yung lunch time. 12 o'clock is 12 noon, di ba? So 12:05 is PM, araw po ito. Gusto ko tuloy malaman, anong oras ba nangyari? Anong oras ba nangyari yung party na sinasabi nila? Ito ba ay nangyari nung gabi? O nangyari noong araw na yan? Oh. Ngayon, so ito yung pinost ni Tiglaw. Yan. Nandiyan yung address. So nangyari daw po yan sa Wilshire Boulevard, Beverly Hills. So ang sabi dito, summary of incident on Saturday, March 8. Okay, gabi daw yung party. Okay, thank you. Okay, gabi yung party. Tignan nyo ha, gabi ng March 8 ang party. Sabi rito, nung Sabado ng birthday ni JDB, mga bandang 11:30 hours. So, ibig sabihin, 11:30 ng umaga ito. Officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. So, 11:30 po. Tapos, ang sabi dyan, pumasok daw po itong mga officers. Actually, dinagdag lang nila yan eh. Officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measure and subject was pronounced deceased at 12:05. So 35 minutes mula po nang dinispatch yung mga pulis, no, yung hindi naman mga pulis yan, yan yung 911 eh, tatawagan doon ng 911. Okay? So sinasabi nila 8 hours daw po. So kailan ba talaga namatay si Tantoco?
'Di ba? Dito pa lang question na rito sa akin sabi, Sir JB, use in Canada, first aiders po ay protected ng Samaritan Law. Yeah, I know, thank you. 'Di ba? So rito pa lang, kapansin-pansin na sa akin. 11:30 na dispatch, 12:05, pre-claim na nilang patay. Kung pinaabot po ng 8 hours, tingnan nyo ha, pinaabot po ng 8 hours bago na i-report, na itawag sa 911. Ang 911, pag dumating po na patay na yung tao ng 8 hours, nakikita po yan sa katawan ng tao, nagre-reflect yan. Umiitim yung ganito kung yung tao ay nakatihaya, kung ano yung portion ng kanyang katawan na malapit po sa sahig, sa lupa, ganon. Ito po ay hinahatak ng gravity yung dugo, yung bodily fluid nito. Okay, sorry. So, pag dumating po yung, thank you Delia, yung mga paramedics, nakikita nila yan na, alam nga namang i-mouth-to-mouth resuscitate pa nila, alam nga namang gamitan pa nila to ng pump. Kung nakita nila na yung tao nasa state of rigor mortis, yung matigas na, di ba? Yung piyesa ng katawan. Alam, bobo, ipobomba mo pa, matigas na, malamig na. Parang yelo na yung lamig ng katawan. Diba? Pero dito, ang binabanggit po mga kababayan, I don't know kung may mga nakapansin nito, ang sinasabi dito ay officers entered, the paramedic yan, entered the room and observed. Nakita po nila yung Hotel CQ performing chest compression. Diba? Doon sa walang malay. Yun pa yung sinabi ron, walang malay ha. And then, nag-take over yung mga officer, ginamit nila yung life-saving measures, o kung yung kuryente, di ba? And the subject was pronounced deceased 12:05 hours. So, ibig sabihin po dito, hindi totoong hinintay ang 8 oras bago ito na i-report sa 911. Kasi kapag ginawa po nilang pinaabot ng 8 hours, mangyayari po dyan yung mga katulad ng discoloration ng daliri, 'di ba? Yung labi nito. Yan, yung iba umiitim yung noo kung ito'y nakadapa. 'Di ba? Basta kung alin yung malapit doon sa gravity, yun po nangingitim yung portion na yon kasi nandoon yung mga dugong patay na. Tigas na yon. Yung iba nilalanggam pa. Ito pa, white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Okay, and then, ang nakalagay rito, companions of the victim were summoned to BHPD for questioning. Putol rito, while Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Ang tanong ko nga po, bakit po putol ang pinost nila? Diba? Bakit dito buo ito? Sintu-sintu ka ba? Nakukuha ka ng ng kopya ng isang report, puputulan mo ng detalye. Di ba? Hindi mo ba babasahin? Hindi mo ba uulitin? Tsaka bakit po? Ito po, alam nyo, ito pong nakikita nyo to, 2 pages po ito. Yun, sabi nga ni Delia, lips and nails will be the first to be discolored like blackened or bluishy. Diba? Tama, thank you. Eto, tanong lang, kung kayo po kaya yung paramedic, nakita nyo yung mga kulay na yan sa kuko. Kasi unang tinitignan yan Yung tao nga na nanganganak, ay misis ko nun, naglagay ng Q-Tix ilang oras bago manganak. Pagdating ng hospital, pinabura sa kanya lahat. Binigyan siya ng acetone para kutkutin niya lahat yun. Bakit kako? Sabi niya kasi, yan namin ang tinitignan namin kung okay ka pa, kung okay ang paghinga mo, kung buhay ka pa ba.
Diyan namin titignan ang nangyayari sa'yo habang nanganganak ka. Eh, hindi nila akalain na kapagka nanganak yun para lang natae. Aray lang, tapos ayan na yung baby kahit nung panganay. Ay nako. Ngayon, balikan natin 'to. Tingnan niyo yung susunod na page. Chararan. So I darkened this, no? Inedit ko lang ito mismo doon sa mismo itong tong application kung paano niyo nakikita. Yan. 'Di ba naging darken lang yung mga letra. Oh, lumitaw po ito. Tama ho si Attorney Claire na itong mga obstructionist na ito, yun nyo naman, akala nila hindi ito mabubuking. Ito pa, tignan nyo ha. Naalala nyo ba kung kailan nila huling ginawa ito? Hindi ba't ang sangkot sa ganito nung nakaraan ay si Maharlika? Ginamit niya yung dalawang statement ni Pebbles Kunanan. 'Di ba? Nung kakampi pa nila si Pebbles para palitawin na etong si Abel Bacudio, 'di ba? Ay merong ganitong klaseng transaction with Sandro Marcos, yung nagbigay ng Rolex, yung ganon. Oh. Basta ganun ang ginawa nila noon. Hindi ko na nakuha yung file uli eh. Na-delete ko yata. Pero naalala ko, isa sa mga ebidensya noon na inilaban ni Abel Bacudio diyan kay Maharlika, ganyan rin ang ginawa nila. Pinutol nila yung dokumento, yung screenshot, tapos inattach. Tanga lang hindi man lang talaga siniguradong maalis yung itim at eto idinikit. Tsaka may mga scanner po ngayon na kapag nag-scan ka, ang mangyayari dyan, as if parang single document lang ang makikita mo. Pero tama po kayo, okay lang po talaga yan sa mga bobong DDS. Tanggap nila yan na normal lang yan. Kahit na halatang-halata na sila. Ako, first time na nakita ko to kanina. Kanina ko lang to binigyang pansin eh. Yan agad ang unang pumasok sa isipan ko hanggang sa nakita ko yung sinabi ni Attorney Claire. Okay, so ako, confirm nga na yung ginawa nilang kalokohan. Oh. As ito pa, ang inano nga ni Attorney Claire doon. So sabi niya, itong portion na ito na may pink, yan yung pink na tinutukoy niya, ito yun eh. Pink kasi yung makikita mo ron eh. Nilagyan ko na lang dyan ng guhit ng ganyan. Para pakita sa inyo, 11:30 na dispatch yung paramedics ng 911, 35 minutes later, sinabi na nilang dead ball na tong taong ito. So ginawa pa nila yung lahat para ma-revive yung tao. Bagay na hindi po ginagawa ng mga paramedics kapag 8 hours na yung patay. Dahil kitang-kita na po sa mga parte ng katawan nito yung ebidensyang ito'y matagal ng patay. Okay? Oh my God. Gusto na nilang pahiyain tong mga to. Yan. Itong si Dina Arroyo Tantoco, ito po ang pamangkin ni Mikey Arroyo, hindi yun ni Gloria Arroyo, ni Mikey. Yung asawa ni Gloria Arroyo, yung kapatid nito, yung dating congressman, si Iggy Arroyo, yan po yung anak, si Dina Arroyo, na napangasawa nito ni Tantoco. Tantoco naman ay malapit sa mga Marcos, dahil isa sa mga Marcos cronies, etong Tantoco. Kaya nga nabuo ang Rustads, pangalan ng Rustia Tantoco. Yung babae, Rustia Tantoco yung lalaki. And then Alexa Miro, ito yung nasa post pa rin ito ni Rigoberto Tiglao, yung babaeng kongresista. Anak yata ito ni Senator Tolentino, kung nagkakamali si... Tama ba? Hindi, iba pala yun. Pero nandun to sa post niya. Parang yun yata rin babae na yun eh. Alam niyo, dapat po talagang masampahan ng kaso yan sila Rigoberto Tiglao. Kasi hindi na po ito freedom of expression. Hindi na rin po ito journalism. Ito po talaga ay pangsasabotahe. Sabotahe na po yung kanilang ginagawa. Okay, dapat po kasuhan yung mga yan. Sobra-sobra yung ginawa nilang kagaguhan eh. Ito yun yung event. March 8, 2 p.m. registration, 4 p.m. yung show. Diba? So nung itong nangyari po yung event na yan, ibig sabihin po, patay na po. Patay na. Maaaring bandang alas 10 o bandang alas 11 rin nangyari po na bumulagta itong si Tantoco, tapos dumating yung na-dispatch yung mga yung paramedics. Diba? So yung event na to, tuloy-tuloy lang.
No, ang tanong, bakit hindi nila kinancel, hindi sila nalungkot doon? Eh ayaw nilang ipahalata ng ganun-ganun eh, di ba? Hindi dapat makaapekto sa pangmalakihang event lalo na't ito'y nag-i-involve doon sa sa kultura ng mga Pilipino. Yung nangyari po, yung namatayan kayo, okay na yun eh. Hanggang doon na lang yun. Pero yung ipaglungkutan pa ng lahat, parang mali naman na yun. May sabi nga sa Biblia, there's time for everything. Di ba? There's time for birth, there's time for death, there is time for mourning. Oh, yan. Ito yung buong event. Bakit ito lang si FL ang pinag-iinitan nila? Hindi nila pag-initan si Boots Anson Roa, yung taga-MMDA. Ang dami po dyan. Star-studded event ito. Oh, that's Jaya. Di ba? Ito yung konsyerto para sa mga Pilipino eh. Oh, si Arjo Ataide. Ewan ko, sino yung dalawang yan? si Lala Soto. Yan o. Ito si Don Artes yan ng MMDA. Diba? So sa event na ito po, yan. Sa event na ito po, makikita nyo, wala na rito si Tantoco. Yung March 8 na yan. Bakit kanyo wala na? Patay na po kasi ng mga oras na yan. Maring nilihim po yan sa marami dyan ng mga artista na